Dahil sa hindi makontrol at patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo sa bansa, hinihikayat ngayon ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong paraan ng transportasyon. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda. Nalunod ang karamihan sa mga motorista sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Mabigat sa bulsa kapag nagtuloy-tuloy pa ang mga oil price hike na posibleng pumalo sa halos 100 piso kada litro. May ilang mga motorista pa nga na nagpaplano ng pumadyak na lang papuntang trabaho dahil laylay na daw agad ang kanilang budget dahil sa gasolina. May bike naman po ako, sir, kaso pag patas ang patas, pwede po mag-bike na lang po. Pero si JR, maaga nang sinimula ng bike-to-work journey niya bago pa man pumutok ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Bisikleta na daw kasi ang ginagamit niyang service para makapunta sa trabaho at kanina nga ay naabutan natin siyang bumibili ng piyesa para sa kanyang bike. Siyempre po mas maganda yun ngayon lalo na kung bawas na traffic tapos gasolina mahal. Siyempre makakatipid ka talaga. Kung natatagalan sa pagko-commute dahil kadalasan, umaabot sa 1 oras ang biyahe sa mga mass transportation. Pagbibisikleta ang isa pang alternative option para makaiwas sa nakakalulang presyo ng langis. Sa Quiapo, Maynila, hanay na mga bike shop ang matatagpuan mo. Brand new bikes? Check. Mountain bikes na maporma? Check. At folding bikes na pwedeng pang city ride? Check! Siyempre, pangmasa na presyo ang mga bisikleta na binibenta dito. At kayang-kaya ng mga simpleng Juan de la Cruz na gusto lang pangpasok sa trabaho ang bike. 4,000 pesos ang pinakasimpleng mountain bike na pwedeng mabili. Matibay na daw ito at pwedeng gamitin sa pang-araw-araw. Kung gusto naman ng pangmatagalan, mayroong ding presyo na umaabot ng 9,000 hanggang 11,000 pesos. Mas kalidad umano ang mga piyesang nakakabit dito. Meron ding mga folding bikes na perfect para sa mga sumasakay pa rin ng tren dahil pwede itong matiklop. Ang presyo nito, higit 8,000 piso kapag may gear shifter at kung wala naman ay nasa 4,500 pesos lang. Pwede rin naman daw kung mismong ang customer ang magko-customize ng kanyang bisikleta. Kapag kinumpit mo kung, for example, gagawin mo talaga siyang hobby or medyo pagtutuunan mo ng attention, kasi pag nag-assemble ka, which is parts by parts, mas makukuha mo na siyang mas mura kapag a-assemblein mo. Kung hindi pasok sa mga budget ninyo ang bagong bike o mga brand new bikes at meron kayong mga nakatagong lumang bisikleta sa inyong bahay, pwede nyong palitan yon ng mga pyesa. Kagaya nito, papakita ko sa inyo dito, may isang ibinibenta dito na mga bagong Clever. Kung sakali mang kinakalawang na yun yung mga preno, pwedeng yun lang yung palitan ninyo para magamit nyo ulit yung mga lumang bisikleta. Panawagan naman ang Make It Safer Movement, isang bicycle group na sana ibigyang pansin ang problema sa mga bike lanes sa mga major roads sa Metro Manila. Ang nagpapahamak po sa ating mga nagbibisikleta ay yung mga road danger sa kalsada. For example, yung mga kapag wala pong protected na at mga bike lane, kapag hindi po na-enforce ng maayos. Sa tala ng MMDA, higit 1,000 ang mga nagbibisikletang dumadaan sa EDSA araw-araw at aminado rin ang ahensya na hindi pa maganda ang mga bike infrastructure dito. Sa kabila niyan ay sinisiguro ng MMDA na prioridad ng pamahalaan na maisaayos sa mga ito para sa kaligtasan ng bawat dumadaan sa EDSA. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.